Hi, good morning guys. So today samahan niyo akong reviewin tong Suzuki Raider 150 Fi. So ito siya. Pangalan niya ay si Dracula. And ayan. So eto nga, yung Suzuki Raider 150 Fi natin, no? And nabili natin siya last week ng November. And first impression ko sa kanya is talagang mabilis. This is actually my second Suzuki Raider 150 Fi kasi nung unang labas nito, year 2017 or 2018, nakabili ako nito. Unfortunately, binenta ko siya kasi wala nang gagamit and nag-work from home ako nun. So ngayon, bumili ulit ako kasi na-miss ko yung bilis ng Suzuki Raider 150 Fi. Pala, nabili natin yung Suzuki Raider 150 Fi ng 121,800 pesos. So that's the new price for 2023 model. Kasi sa pagkakaalam ko, yung lumang price niya is 119,900. By the way, it came from Motorlandia. And discuss lang natin saglit or mabilisan yung technical specification ng motor na to. So alam naman natin na 150cc siya. Fuel injected, double overhead cam, 6-speed manual transmission. So basically, si Suzuki Raider 150 Fi is claiming that it has a fuel efficiency of 50 kilometers per liter. When it comes to the ride, I would say na masakit talaga sa likod, lalo sa lower back and sa puwet, as in sobra. So kung gusto mo ng motor na to, talagang tiis pogi ka dito. Pero pagdating sa bilis, talagang mabilis, as in. And then, so hindi katulad ng Raider 150 carb, which is basically using the traditional carburetor. Since fuel injected na si Suzuki Raider 150 Fi, sabi ko na matipid talaga siya sa gas. Kasi as far as I could remember, yung luma kong Raider 150 Fi way back 2017 or 18 I guess, was averaging from 47 to 50 kilometers per liter. But ito, since bago pa siya, ngayon nasa around I think 22 to 25 kilometers per liter lang. Kasi bago pa yung motor natin. So it only ran for about 500 plus kilometers. Antayin natin na mag at least 2,000 kilometers siya, and then re-reviewin ulit natin yung fuel efficiency. And pagdating naman sa looks, well,
case-to-case basis yan, no? Depende talaga sa tumitingin yan eh. Meron iba, mas preferred nila yung carb over the FI and vice versa. Well, as for me, pareho ko silang gusto. Pareho ko silang trip. Pareho sila maganda. To be honest, dapat nga ang kukunin ko talaga carb eh. Kaso, pinili ko yung hour and fuel efficiency. Pero pagdating sa looks, hands down ako sa Raider 150 carb. Wala akong masabi sa looks ng Raider 150 carb. Talaga maporma lalo pag binihisan siya. For Suzuki Raider 150 Fi naman, para sa akin maganda na siya stock, as bone stock. Wala na akong kailangan palitan sa kanya. Well, di natin alam. Baka in the future siguro. Pero right now, wala akong gustong baguhin sa kanya. Gusto ko lang siyang enjoyin. When it comes to the top speed, well, 85 to 86 kilograms kasi ako eh. So to be honest, hindi ko pa talaga ma-reach yung top speed niya kasi nga ang bigat ko. Bali, ang nangyayari, mabilis ako naka 100 pagdating ng 5th gear. And then, pagdating ko sa 6th gear, nawawala. As in, nawawala yung bilis niya. Imbis bumilis siya, bumabagal. So, alam mo yun, yung sabi nila na patay yung dulo. Well, that's true for me. Patay yung dulo ng Raider 150 Fi ko kasi siguro mabigat ako and kailangan kong magpalit ng sprocket set. So, kung may masasuggest kayo na magandang sprocket set para sa size ko, sa bigat ko, please comment down below. And I hope supportahan nyo ako, lalo yung mga kapwa ko Raider 150 Fi lover. Well, all of those Raider 150 lovers, please let's support each other. So, final verdict. Okay pa bang bumili ng Suzuki Raider 150 Fi sa panahon na to? Well, para sa akin, syempre naman, kung gusto mong pogi ka lagi sa daan at malakas ang dating, mag Suzuki Raider 150 Fi ka.